hindi ako gwapo. O baka nga wala talaga akong itsura. Pero hindi yun ang masakit. Mas masakit marinig mula sa ibang tao na pangit ka paulit-ulit hanggang sa paniwalaan mo na rin. Hi, ako nga pala si JJ. Kaya lumayo ako sa totoong mundo. Totoong mundo. Pumasok ako sa online world, umigil, dating apps, kahit anong app na may kausap lang. Minsan kapag may gustong makilala pa ako, natatakot ako. Natatakot ako yung ipakita ang totoong itsura. Kaya laging may filter. Hindi dahil gusto kong magpanggap, kundi dahil takot akong makita nila yung totoong JJ. At baka pag nakita nila, bigla na lang silang nawala. Parang walang mangyari. Hanggang sa may isang gabi, may nakamatch ako. Hi, anong name mo? JJ, ikaw? Call me Lay. Nagkwentuhan lang kami ng simple. Hanggang sa tinanong niya ako. May Facebook ka ba? Add mo ko. Sure ka ba? Pangit ako eh. Di ako tumitingin sa mukha. Ang mahalaga, puso mo. Inad ko pa rin siya. Araw-araw kaming nag-uusap, kwentuhan, tawa, minsan iyakin pa. Pareho pala kaming self-proclaim, pangit. Sabi niya, pero isang araw, nakita ko yung my day niya. Kala ko mapangit ka. Ang ganda mo kaya. Sobrang ganda mo. Sira, filter yan. Sige nga, video call tayo. Tinanggap ko ang tawag. Doon ko siya unang nakita naman ng malinaw. Wala sa filter, wala sa makeup. Ang ganda mo sobra. Nagugulat ako. Ikaw din. Hindi ka pangit. Mula noon, hindi kami halos tumigil sa pag-uusap. Doon ko rin mararamdaman na baka sakaling may taong makakatanggap sa akin. Isang gabi, nag-uusap kami tungkol sa takot namin. Alam mo ba, may best friend ako. Tawag ko sa kanya, Al. Close kayo? Oo, siya lang ang pinagsasabihan ko ng mga anxiety ko dun. Nag-usap kami na matagal hanggang kinausap ko na ang sarili ko. Hindi ko masabi kaya lahat lately kasi may bago siyang kalaro sa ML. Babae, naging close sila, nakalimutan niya na ako. Okay lang naman pero ang sakit kasi sa pakiramdam na iniwan ako ni Al sa isang taong kakakilala lang niya pala. Isang araw, nag-usap kami ni Lay kung saan kami nakatira. Nagulat kami, magkalapit lang pala kami. Magkita naman tayo minsan. Paano kung mawala ka pag nakita mo ako sa personal? Hindi ako ganun. Promise. Gumawa siya ng schedule, natakot ako pero pumayag din ako. Nagkita kami sa milk tea shop. Casual lang pero sa puso ko, big deal yun. Pagkatapos ng meetup, nag-message agad siya. Thank you today, ha? Akala ko i-ghost mo ako eh. Loko ka? Hindi, ah. Lumipas ang mga linggo, lalo akong nahulog. Isang gabi, nag-decide akong magsabi ng totoo. Gusto ko lang sabihin na thank you sa lahat. Sobrang bait mo. Sobrang totoo. Sana tayo na lang. Tahimik siya. Tapos bigla niyang sinabi. Stop, JJ. Meron akong gusto. At gusto rin niya ako. Meron na kaming pinag-uusapan. I'm sorry. Napangiti, pero may luha. Okay lang. Swerte niya. Sana alagaan ka niya. Pagkatapos lahat ng sinabi niya yun, hindi na kami nag-usap. Napangiti ako, pero may luha nung sinabi niya yun. Hindi ko masabi kahit kay Al kung gaano kasakit. Hindi rin siya kasi available eh. Nakipaglaro siya ng Mobile Legends sa kaibigan niyang babae. March 25, 2025. Pumunta ako sa mataas na gusali sa Marilao. Salamat sa lahat. Sana maging masaya ka. Sana hindi mo maranasan yung sakit nararamdaman ko. Tumalon ako. JJ Ryan Gonzalez. Time of death 4:45 a.m. Cause head injury, bleeding.
Ako nga pala si Al. Oo, kilalang Aldrich. Best friend niya ako. Best friend ni JJ. Binabasa ko ngayon ng journal niya. Akala ko okay lang siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gano'n na pala kabigat lahat ng nararamdaman niya. Busy ako. Busy ako sa bagong kalaro ko sa ML. At napakawalang kwenta niyan. Hindi ko na pala alam na gano'n na pala nararamdaman niya. Hindi ko na siya kinakamusta gaya ng dati. At ngayon, huli na. Kung may taong katulad ni JJ sa buhay mo, huwag kang mawala. Makinig, kamustahin, seryosohin. Dahil minsan, hindi ang iyak ang sukatan ng lungkot. Minsan, tahimik lang sila. Tulad ni JJ. Para sa kanya, at sa lahat ng may pinagdadaanan, hindi kayo nag-iisa.